Bayan, Mata ng Sambayanan. Hosted by Rolly Tuwas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ang pila ng radyo ng Mata Entertainment Net Radio. Good morning, Pilipinas! Isa pong mapagpalang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa atin pong unang bahagi ng atin pong palatuntunan. Walang iba po kundi ang atin pong Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Tuwing araw po ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Kumusta na kayo? Kumusta na po kayo dyan? Andyan na ba kayo? Wala pa? Good morning po sa lahat ng ating po mga viewers and listeners. Samahan po ninyo ako sa loob po ng isang oras na atin pong balitaan. Atin pong mga napapanahong issue, komentaryo wala sa labas ng atin pong himpilan. O pong muli, si Jolly Mahusay Tupas. Sa loob po ng isang oras, wag po ninyo akong kukurapan. Abay, ngayon po ay araw po ng Lunes, August 3, 2020. Ang dami pong mga pagbabago. Ang dami pong mga ini-implement na batas na kung saan ay dapat pong maipatupad ng atin pong gobyerno, ng atin pong pamahalang bayan hanggang sa pinakamalababang kapulungan ng atin pong bansa. Siyempre po ang atin pong mga barangay, buong Pilipinas. Kumusta na po kaya ang ang mangyayari sa atin? Dahil nga po nagkaroon po ng panibagong utos ang atin pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagkaroon na po muli ng modified enhanced community quarantine sa mga napiling lugar ng atin pong bansang Pilipinas. Okay, sa mga oras na ito, napakainam na sa atin pong pagpapatuloy, wag po nating kalimutan ang salita ng Diyos. Natin pong bibigyan ng pansin at pagpapahalaga ngayon pong umaga. Napakarami po nating balita. Ang dami po nating mga nais makapanayam o ma-interview ngayong live sa atin pong programang Spy ng Bayan. Mamaya antabayanan po ninyo live interview po natin sa atin pong masipag na hepe ng Rodriguez PNP dyan po sa Rodriguez Rizal. At meron tayong mga report. Kasama po nating katuwang sa Spy ng Bayan, mga nangyayari sa labas ng ating himpilan, yung buong puwersa o team ng Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. So ngayon po, bago pong lahat, atin pong makikita sa atin pong TV screen ang atin pong scriptures of the day.
atin pong tunghayan, mga kaispay ng bayan. Ito po yung sinasabi po rito, kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Napakainam at napakaganda po ng binasa po natin. Ang Diyos po ay hindi nagkukulang, dahil ang sinuman sa atin, kapag tayo po ay nagkukulang ng karunungan, humingi lamang po tayo sa Diyos, dahil siya po ay sagana sa lahat ng bagay at hindi siya nanunumbat, at ito po ay pagkakalob niya sa atin. Maliwanag po ang sinasabi po sa banal na kasulatan sa kalooban ng Panginoon. My people are being destroyed because lack of knowledge, of lack of wisdom. Kaya nga po, kung tayo po ay nagkukulang ng karunungan, tayo po ay humingi sa Kanya. Dahil ang karunungan po na nanggagaling sa Diyos, ito lamang po ang totoo na mag-guide po sa atin. Magsasaayos po ng atin pong mga ginagawa, magkokorek, hindi kaya magpapaalala kung ano po yung dapat po nating sandalan sa bawat oras. Dahil dalawa pong klaseng karunungan ang makikita po natin sa banal na kasulatan. Meron din pong karunungan mula sa sanlibutan. Kapag ikaw ay punong-puno ng karunungan mula sa sanlibutan, pagdating po sa salita ng Diyos, ikaw ay mangmang. Hindi mo alam ang kalooban ng Panginoon. Kahit alam mong ikaw ay kinakalabit na, ikaw ay kinakausap na, dahil ikaw ay puspos ng karunungan ng sanlibutan, hindi mo napapansin ang pangungusap ng Diyos sa iyong buhay. Kaya maraming tao po ang natatalisod, marami pong tao ang nawawala sa kalooban ng Diyos, dahil punong-puno po sila ng karunungan ng sanlibutan, na kung saan ito po ang lalagay po sa atin sa kapahamakan. Bakit po? Dahil ang karunungan ng sanlibutan, wala po pong ibang iniisip ito, kundi punuin po tayo ng paglalamang sa kapwa. Andyan po yung atin pong yurakan ng ating kapwa. At andyan din po yan yung manliit po tayo ng ating kapwa. Pero kapag punong-puno po tayo ng karunungan ng Diyos, abay, masasabi ko pong ang karunungan ito ang siyang mag-guide po sa atin, ang siyang magsasaayos po ng ating landasin. Ano po? Sapagkat alam ko pong kapag punong-puno po tayo ng karunungan ng Panginoon, hindi po tayo mapapahamak. Dahil punong-puno po ng pagpapakumbaba ang karunungan ng Diyos. At siya po na hindi po tayo mapapahamak, dahil siya po ang magiging tagaugit po natin, magiging tagapanguna po sa puso natin, ang kukontrol po sa atin pong mga pagkatao, at hindi po tayo mainggitin, hindi po tayo nagmamalabis, at punong-puno po tayo ng pag-asa, dahil nga po ang karunungan ng Diyos ang sumasa atin. Ayan po. Yan po ang ating pong word of the day, at kung saan natin pong natagpuan sa James chapter 1 verse 15. Ayan po, sana po ito po ang siyang maging lakas po natin ngayon pong araw po ng Lunes, August, first week ng month of August, August 3, 2020. So marami pong salamat sa inyo pong mga buhay. At ngayon pong umaga ay muli na naman po tayong nagsama-sama sa atin pong palatuntunan. Kanina po ay maagang maaga ko. Galing po tayo ng Rodriguez PNP. At ang inyo pong lingkod ay tumanggap din ng isang maliit na bagay lang. Ayan po. Tumanggap po tayo ng Certificate of Recognition. Nabigay po ng atin pong PNP.
headed by Police Lieutenant Colonel Rexfer Abad Gawiran. Ayan po, makikita po ninyo sa TV screen. Isa po isang karangalan po sa atin ito na tayo po ay pahalagahan ng ating pong kapulisan dahil yun nga po ay bahagi po tayo ng programa kapag meron po silang mga accomplishment, lalong-lalo na po pagdating po sa bypass operation o sa kanilang programa sa laban sa kriminalidad at drug addiction sa bayan po ng Montalban o Rodriguez Rizal ay kasama po ang inyo pong lingkod. Kasama po tayo sa Montalban Advisory Council at isa po ito sa mga nagpapasaya sa mga mamamahayag po na na-appreciate doon po sa programa ng ating pong kapulisan. Lalong-lalo na kasama po tayo to prevent peace and order sa ating pong mga programa at nagbibigay po tayo ng mga karagdagang impormasyon lalong-lalo na sa mga programa ng ating pong PNP sa buong lalawigan ng Rizal. Maraming po salamat sa inyong pong pagtangkilik sa lahat po ng ating kapulisan dyan po sa bayan po ng Montalban. Okay, ngayon po umaga sa atin pong pagpapatuloy. Siyempre, bago po ninyong mapanood ang atin pong Macrovista Philippines Incorporated, tayo muna po ay nananawagan sa lahat ng ating pong mga kaispay ng bayan. Kung meron po kayong mga sumbong, meron pong mga katiwalian na inyo pong napapansin nyo sa inyo pong lugar, huwag po kayong mag-atubili na inyo pong i-text o di kaya magmensahe po kayo dito po sa atin pong monitor. At huwag po ninyong kalimutan i-like po ang Facebook page ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio o Facebook live streaming at inyo pong ibigay ang inyo pong mga mensahe sa atin pong programa ngayon pong umaga. At syempre huwag po din po ninyong kalimutan ang Facebook account ng inyo pong lingkod, Charlie M. Tupas. At pakishare na rin po ninyo sa inyo pong mga kaibigan, katrabaho, kaopisina, mga mahal sa buhay para po mas lalo pong dumami po ang mga followers po natin. Okay, ngayon pong umaga, tunghayan po natin ang iba't ibang unit o produkto ng Macrovista Philippines Incorporated. Doon po sa mga gusto pong mag-avail, magpakabit po ng CCTV. O di kaya pagdating po sa maayos na communication, radio communication, ay dito lamang po ninyo makikita, matatagpuan sa Macrovista Philippines Incorporated. Panoorin po natin. Yan po ang Macrovista Philippines Incorporated. He is a communication, security, and safety solution provider. At nakamonitor po siyempre ang the owner of this Macrovista Philippines. Good morning po, Sir Kelvin Tan and Ma'am Janet Chu. Dyan po sa Macrovista, Singapore. Siyempre po kasama po dyan si Bishop Alfred Hermosilla, ang atin pong Vice Chairman. Good morning po sa inyo,
Bishop Alfred. At syempre atin pong matatagpuan ang atin pong aktivista sa Unit 2202 Atlanta Center, Annapolis Street, Green Hills, San Juan. At doon po sa gusto pong mag-avail, huwag po ninyong kalimutan tumawag po sa atin pong telephone number o cellphone number 0907-413-3728. Okay, coming up next. Sunod po natin. Ito po ay patuloy pong makakatulong. This is a public service, lalong-lalo na po sa ating pong mga magagaling at magigiting na school, mga teachers, English teachers ng ating pong bansa. At ito pong inyo pong mapapanood ay nag-aanyaya po sa inyo upang magamit po ninyo ang inyo pong mga karunungan, kaalaman through online teaching. At inyo pong panoorin ang Universal Business Academy. In behalf of Founder, CEO, President Dr. Shirley Tan, at nakamonitor din po ngayon sa lugar po ng Malaysia. Okay, panoorin po natin para po sa kapakinabangan po ng ating pong mga kababayan, lalong-lalo na po yung ating pong mga English teachers po sa ating pong bansang Pilipinas. Once internationally recognized qualification that would open doors to a better life. The problem is, often the fees are too high and the classes too inconvenient to attend. Well, imagine a place that is cost-effective, allows you to study at your own pace, and is led by top teachers and award-winning entrepreneurs. Hi, I'm Dr. Shirley Tan, CEO and founder of Universal Business Academy, UBA. Our mission is to offer high-quality, affordable, and cutting-edge courses, specializing in English teaching and executive MBA programs. We do this using the most effective teaching methods, via virtual and live training classes. Today, UBA humbly serves tens of thousands of English teachers and business students from around the world. So, if you want to learn more about how we can help you achieve your goals and dreams, please reach out to one of our partners. Feel free to download our brochures from our website to discover the UBA difference. Ayan po atin pong natunghayan ang Universal Business Academy. Ito po ay malaking tulong, dagdag po ng ating pong mga kabuhayan, lalong-lalo na po sa mga magagaling po nating mga teachers dito po sa ating pong bansang Pilipinas. Okay, try nyo po. Try nyo po mag-inquire. Kaya tumawag po sa atin pong telepono 0907-413-3728 sa atin pong Universal Business Academy and International Education Provider. Syempre po, nasa linya po ang atin pong Philippine Country Director, Bishop Pat Alfred Hermosilla. Good morning po sa iyo, Bishop. Good morning, good morning, good morning, good morning, Bishop. Good morning, Brother Jolly. Magandang umaga po sa lahat ng iyong libo-libong taga-subaybay, tagapakinig sa Pilipinas at hindi lamang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Opo. Salamat po, Panginoon, sa iyong napakagandang programa. Good morning at tayo po ngayon ay nakahanda para po sa inyong mga katanungan po sa ating public service, sa ating pong patuloy na pagtulong sa ating pong mga nurses, sa ating pong mga guro, at saka sa ating pong mga culinary. Back to you. So, Bishop, alam kong marami na pong mga applicant po tayo, itong mga teachers dito po sa atin pong bansang Pilipinas ay
gusto talaga nilang makapagturo pero meron nga pong problema na hinahatid sa atin. Kaya gusto po nating muling makausap si Dr. Shirley Tan this coming Wednesday na yung pong problema po nila yung yung kahinaan po ng internet. Alam po, Bishop, pakihinaan po ninyo yung inyong monitor. po sa amin kung ba sa Pilipinas ay Go ahead, Bishop. talaga nila makapuro pero meron nga problema na inahatid sa atin. Kaya gusto ko natin muli na makausap si Dr. Shirley Tan this coming Wednesday na yung kung problema po nila yung kahinaan. Bishop. Pakihinaan po yung inyo po Yeah, go ahead. Sorry. Oo, malakas masyado yung ating monitor dyan sa inyo. Bumabalik dito sa Brother info Jolly? discussion. Opo, go ahead po. Can you hear me? Opo. Malakas po. Kaya lang medyo nasapawan tayo ng inyong monitor dyan sa bahay mo, sa kung saan ka ngayon. Go ahead po, Bishop. Go. Pakihinaan lang po yung monitor. Yung monitor po ninyo dyan sa... Yung gamit mo, pakihinaan lang po. Go ahead. Bishop? Okay. Ayan. Okay Yes, na. Brother Jolly. So, sige po, ano po ang ating mga katanungan para po masagot natin ito? At tama po, we are looking forward for your live interview on Wednesday in your program. Kaya... And that will be your live interview to the founder and CEO of Universal Business Academy, Dr. Shirley Tan. Opo, so ang problema po natin, Bishop, yung pong internet na ginagamit ng mga teachers po natin, yung signal, ano po ba ang may tutulong ng Universal Business Academy dito po sa mga aplikante nating mga teacher? Go ahead po. Bishop. Namomonitor niyo po ba, Bishop, yung ating usapan? Kumusta po yung signal ko dyan sa Tagaytay? Opo, katulad po ng nasabi ng ating butihing founder, CEO, na katulad po ng nabanggit ng ating... Hello? Opo, sige po, go ahead po. Hello? Go ahead, Bishop, nakalive po Brother tayo. Johnny, can you hear me? Opo, malakas po tayo sa estasyon, malakas po tayo. Go ahead. Malakas po yung audio nyo, go ahead na po. Opo, namomonitor ko po kayo pero narinig po ba ninyo ako? Sumasagot na po ako eh. Opo, malakas po kayo sa akin, malakas na sumasagot po ako sa inyo. Go ahead. Malakas po ang boses nyo, Bishop. Go ahead po, go ahead. Go ahead po. Okay. Yes, Brother Jolly. Opo, sige po, go ahead po. Live na live po tayo. Malakas po kayo dito sa studio. Brother Jolly, katulad po ng nabanggit ng ating butihing founder, CEO, Dr. Shirley Tan, siya po ay handang tumulong kung paano po natin mapapalakas yung mga internet ng ating pong mga kababayan na nais na magkaroon ng online teaching job sa ating pong Universal Business Academy. So, ibig sabihin 100% na hindi po sila mangagamba in case na sila po ay matanggap
magiging katuwang o katulong po ang Universal Business Academy sa pagpapalakas ng signal like katulad ng internet. Go ahead po. Ulitin nga natin. Medyo hindi niya mamamon. Okay, yun nga po mga ka-Spay ng Bayan ay patuloy po tayong nakikipag-ugnayan sa atin pong Philippine Country Director Bishop Pat Alfred Hermosilla dito po sa atin pong pinopromote na Universal Business Academy na kung saan ang atin pong mga teachers, English teachers po sa atin pong bansang Pilipinas ay mabigyan po natin ng pagkakataon na magkaroon sila ng sideline o karagdagang income po na sila po ay makapagturo online teaching at hindi lamang po sa dito sa ating bansa kundi around the world po lahat maging mga estudyante po natin ay sari-saring lahi. So isa po ito sa mga programa po ng atin pong Spay ng Bayan, Matanong Sambayanan o public service na kung saan ay kung atin pong tatangkilikin ay malaking tulong po ito sa atin pong mga kababayan. Okay, bumabalik po muli ang atin pong Philippine Country Director, Bishop Pat Alfred Hermosilla. Go ahead po, Bishop. Good morning po muli sa iyo. Bishop. Hello, Bishop. Go ahead po. Anong nangyari? Bishop? Hello, Brother Jolly. Okay. Go ahead po. Malakas. Sige na po. Bishop, live po tayo. I'm very sorry for what is happening. I don't know what is the problem with our telcos to our communications. So, ulitin ko yung aking sinabi. Tayo po ay nananawagan sa ating pong mga kababayan na nais na magkaroon ng online. Go ahead po. Patuloy po tayong nananawagan, Brother Jolly, sa ating pong mga kababayan. Patungkol po sa pagkakataon na binibigay natin maghanap buhay. At isa po sa magandang oportunidad, ito nga pong online teaching job na kung saan na hindi na sila kailangan pang ng bahay at doon na lamang sila magtuturo sa kanilang mga bahay at sila po ay kikita ng minimum of 5 pounds per hour. Ibig pong sabihin mga 380 pesos po yan per hour. Back to you. Opo, so maraming salamat Bishop sa inyo pong pagpapaunlak. Kumusta po dyan sa Tagaytay? Malamig po ba at nakakalabas po ba kayo uli? Ang panahon po namin ngayon ay malamig, makulimlim at manaka-naka at umuulan. Sa ngayon po ay nakakalabas kami. Pero simula po bukas sa pagpapatupad ng anunsyo ng ating mahal na presidente ay baka po malimitahan na uli. Babalik po tayo doon sa ating tinatawag na Modified Enhanced Community Quarantine. O nga po, at ngayon po ay naghahanda na rin po yung mga kapulisan sa Montalban, Rizal mula sa utos ng atin pong Regional Director, General Danao, at mula sa Provincial Director kay Police Colonel Joseph Argilles down to LGU. Dahil nga po, pinalawak po ito, yung Modified Enhanced Community Quarantine. So, marami pong salamat, Bishop, sa inyo pong pagpapanlak. Tuloy-tuloy po tayo sa atin pong programa. At, yes, Brother Jolly, bilang pagwawakas ay nais kong manawagan sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Bilang General Bishop po ng Christian Church Fellowship International, ay nananawagan po ako sa ating mga kababayan ang ating pong laban, ang ating pong pakikidigma dito po sa ating kaaway na itong COVID-19 ay hindi po natin ito pagtatagumpayan
kung tayo po ay hindi makikipagtulungan Tama po. sa ating gobyerno, sapagkat napakahirap dahil makikita niyo naman, mag-100,000 na ang ating mga cases ng COVID sa Pilipinas. So kung tayo po'y patuloy na susuway at hindi makikipagtulungan sa ating pamahalaan, ay tayo po'y tiyak na mapapahamak at patuloy po natataas ang ating po mga COVID positive. Tama po yan, Bishop. So marami pong salamat sa inyo pong advice sa lahat ng mga kapatiran, lalong-lalo na po yung 74 churches na inyo pong pinangangisawaan bilang pong kayo po ang inilagay ng Diyos, General Bishop ng Christian Church Fellowship International buong bansa. Maraming pong salamat at muli mabuhay ka, Brother Jolly, at ang iyong napakagandang programa at patuloy na makatulong sa ating mga kababayan. Back to you. God bless. Yes, marami pong salamat, Bishop Alfred Hermosilla, sa inyo pong makajos at punong-puno ng pag-asa, yung inyo pong mga advice sa lahat ng ating pong mga viewers and listeners. Ngayon po ay tuloy-tuloy po tayo. At syempre po ngayon ay atin pong makikipag-ugnay po tayo sa atin pong hepe, Police Lieutenant Colonel Rexper Abad Gawiran, yan po sa Montalban, Rizal. kung ano po ang paghahanda. Mamaya pa, next siya. Kasama po din natin si Vicky Custodio dyan po sa bayan po ng Binangonan, Rizal. Pero Sister Vicky, mamaya po after ni COP o Police Lieutenant Colonel Rexper Abad Gawiran, isusunod kagad kita at ating alamin yung pong mga data o datos ng kanyang paglilingkod bilang COP. Napakarami pong accomplishment. Okay, napakarami pong police accomplishment ng atin pong COP dyan po sa bayan po ng Montalban. Kaya dun po sa mga viewers po natin, mga listeners po natin, huwag po ninyo akong kukurapan, huwag po ninyo akong iiwanan. Ang dami po nating balita, ang dami po nating matutunghayan. Ngayon pong umaga, malalaman po natin. Kaya kung gusto po ninyo mag-message, gusto po ninyo magbigay po ng mga mensahe, ay akin pong pakikinggan at babasahin ko po sa atin pong programa ngayon pong ating pong umaga. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Nasa linya na po ang ating pong masipag, ang ating pong magiting na COP ng Rodriguez Rizal PNP. Walang iba po kundi si Police Lieutenant Colonel Rexper Abad Gawiran. Yan, good morning po, Colonel Rexper Abad Gawiran. At atin pong, good morning po sa iyo. Hepe, good morning po. Live na po kayo, Police Lieutenant Colonel Rexper Abad Gawiran. Go ahead po, Colonel. Colonel, good morning po. Ulitin natin. Okay, good morning po sa iyo. Aking pong masipag na COP ng Magandang umaga po. Okay, alam ko pong busy po kayo ngayong, Colonel, dahil nga po sa pinatupad naman ng ating pong Pangulong itong Modified Enhanced Community Quarantine. Ano po? Opo, totoo po yan. So, ngayon po, Colonel, karangalan po nating mailagay po sa programa po
ng atin pong Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan, ang data ng inyo pong mga accomplishment dyan sa bayan po ng Rodriguez. Pwede po bang ma-update po natin ang ating pong mga kababayan? Lalong-lalo na po itong kasi katatapos nga lang po yung simultaneous anti-criminality law enforcement operation. So, isa po tayo dyan sa saksi. Ano po, yung mga nahuli po natin pagdating po sa mga pasaway na gumagamit ng droga, nagbebenta ng droga, yung mga dayo na galing sa iba't ibang bayan na dumadayo sa Rodriguez PNP. So, sir, pwede po bang mabigyan kami ng update? Go ahead. Okay po. Para po sa ating tagapakinig po ngayong umaga. Base po sa ating datos na kuha ngayon, pertaining po doon sa ating anti-illegal drugs operation or revival operations natin, noong nakaraang linggo, nagkaroon po tayo ng 15 operasyon. Opo. 15 positive operation yun at 22. 22 tao po ang arestado po doon. Samantalang yung ngayon sa Clio ay meron tayong 10 operasyon na ginawa at meron po tayong 19 naman na nahuli. Kaya kung kikita nyo naman po na 2 beses na tayong nag-extend ng ating kulungan dyan, dahil nga po kahit may quarantine na period ay tuloy pa rin ang paggagamit ng illegal na droga ng ating mga kababayan na ayaw maniwala at ayaw magbago. Pagdating naman po dun sa gambling po natin, marami pa rin po at kaya natin inuhuli ito dahil yung una bawal ito at saka base dun sa quarantine guidelines, sa GCQ guidelines, ay hindi po doon yung magtumpok-tumpok pa rin ng mga tao. Kaya nahuli natin ng mga nakaraang linggo, may 6 na operasyon po tayo ng illegal gambling. Kasama na po doon yung Caracruz, Tongit at saka yung Tupada. Opo. Tapos ang arestadong tao doon ay 24. Ngayon sa Clio naman, nung bagong nagtapos yung linggo na ito, ay naka-4 na operation tayo ng illegal gambling. 8 din po yung huli natin na nakakulong ngayon doon sa ating pitan sa Rodriguez Municipal Police Station. So yan po ang ating mga operation na ginawa nung past week at saka yung current week natin. So congratulations po for the job well done, COP, Police Lieutenant Colonel Rex Parabadgawiran. So, Hepe, isa pong karagdagang tanong, paano po ba ninyo na na o naipapatupad yung kalinisan ng BJMP sa kabila ng marami pong huli at hindi po nagkakahawaan ng sinasabi mo nitong pandemic? So ano po yung sekreto po ninyo, sir? Ang ating ginagawa talaga dyan is talaga sinusunod natin yung minimum health protocol doon. Kung nakikita nyo naman po, pag napasok kayo ng police station, ay bawal po talaga ang mga dalaw doon muna doon. Ang mga pagkainan, ang mga damit, ang nakapasok doon. At yan naman, ay ina-sprayan din namin ng mga disinfectant yan. Bago namin ipasa doon sa loob ng mga kulungan. Yun po ang ginagawa nating preventive measures doon sa ating police station. Opo, so napakaganda po ng inyo pong programa at isa rin nga po tayo dyan sa saksi dahil sa lahat po ng accomplishment ng atin pong drugs enforcement unit, yung atin pong mga intel. Kahit sa madaling araw. Maraming salamat din po sa inyong mga suporta po at araw-araw naman po kayo ay nandun, nakikita po tayo at yun, nakikita nyo naman po kung gaano ka sipag yung ating mga operatiba. Pagdating po doon sa sa illegal drug operation, anti-gambling at panguulit pati yung mga warrant of may mga warrants of. Opo, warrant of arrest, ano po? Ano po? So, ngayon po, Hepe, dahil nga po meron na naman tayong panibagong obligasyon na pinatupad ng ating pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano po ang paghahanda ng kapulisan po natin dyan sa Rodriguez? Ito pong pinapatupad natin modified enhanced community quarantine. Nung natanggap natin yung ulat ng ating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon, ay agad kaming nagbuo agad yung aming sino yung magiging natin ulit doon sa ating quarantine control point or yung checkpoint natin doon sa boundary doon sa Barangay San Jose sa may zigzag area. So yun naman po ay sa kasalukuyan
ay nag-meeting din po yung local interagency task force sa pamumuno ni Mayor Tom Hernandez. Opo. Ay doon po ay bubuin ngayon po yung lahat ng mag-participate doon sa ating quarantine checkpoint. Nang sa ganun ay pati LGU ay kasama po natin doon dahil para ma-prevent na rin po natin ang pagdami na rin po ng mga nag-positive cases ng COVID-19 sa area natin. Dahil alam naman po natin na talagang araw-araw ay padami na ng padami. So, kaya lang po, ano naman po yan, in place na po yung ating mga preparation dyan kasi galing na tayo sa ECQ, kaya naging modified na lang, enhanced community quarantine. Yun nga lang po ay talagang kailangan na lang po natin ipaunawa na naman sa lahat ng mamamayan ng Montalban na kailangan lang po natin ng kaunting sakripisyo po para lang po sa ating kalusugan lahat dito. So, Hepe, ano pong pagkakaiba ng modified enhanced community quarantine? Hepe, ano po yung pagkakaiba? Yung modified? Hello po. Hello. Apo. Ano po yung pagkakaiba? Yung modified enhanced community quarantine saka yung enhanced community quarantine, yung una. Ano po yung pagkakaiba? Ito pa pinalawak po ba ito? Actually po, yung pinagkaiba po niyan, yung ECQ talaga na po yung enhanced community quarantine po doon, mga A4 lang ang pwede lumabas doon, yung tinatawag natin na authorized person outside residences. So yun lang yung nagtatrabaho na kailangan na may ipakita mga certificate of employment, may mga IDs. Tapos pagdating po sa transportasyon ay wala po public transportation din sa ECQ. Ngayon sa MECQ naman ay may inallowed lang na transport din, yung shuttle lang, pero yung ibang other means of public transportation ay kaya ano pa rin yun, wala na po yun. Opo. So sa makatuwid, Hepe, maghihigpit po kayo sa mga entrance or entry point po ng bayan po ng Montalban, yung mga pumapasok, lumalabas, maghihigpit po naman po kayo uli. Ganun po ba? Opo, yung tinatawag natin na border control point, yung mga hindi taga Montalban ay nilimitahan po natin at pag bawal mo nang pumasok. Talagang natin yun sa tulong na rin po ng ating LGU at saka natin mga force multipliers na laging nandyan sa atin, tulong natin lagi pag may mga ganong activities. So sa makatuwid, Hepe, ang mga barangay officials po natin, yung 11 barangay na nasasakupan ng atin pong bayan ng Montalban ay nabigyan na po sila ng awareness patungkol po dito sa atin pong pinapatupad na batas. Actually, meron po, sa katunayan nga po, from ECQ tayo, binaba ng GCQ, ay agad akong sumulat ako kay chairman ng local interagency task force, kay Mayor Tom, na umari sana ibalik yung mga barangay quarantine checkpoints natin. Nang sa ganun, ay sila na mismo ang mag-screen kung sino lang pwede lumabas din sa kanilang mga barangay. Nang sa ganun naman kami, as a whole, sa buong Montalban, ay hindi rin nahirapan na dahil hindi lang naman po yung natupag natin, but of course meron pa rin tinatawag na yung law enforcement duties namin and public safety services na ginagawa yun. Kaya po kami hiningi nga po yung tulong po dun sa ating mga barangay tanod, barangay chairman, at lalo doon sa ating mga force multipliers. Opo. So marami pong salamat, Hepe, sa inyo pong oras, panahon. Alam mo okay po, maraming salamat din po sa patuloy niyong suporta din po sa mga activities ng Rodriguez Municipal Police Station. Opo, at actually hindi lang naman po ito ngayon, may mga susunod pang mga araw ay tuloy-tuloy lang po ang atin pong ugnayan para po mabigyan po natin ng mga kaukulang accurate information ng ating pong mga kababayan dyan sa Montalban. At hindi lamang po dyan sa Montalban, kundi sa buong lalawigan na ng Rizal. Kasi nakamonitor na rin po sa atin yung atin pong bagong Provincial Director, Police Colonel Joseph Arquelles. Ano po? Siyempre po, yung atin pong Regional Director, si General Danao. So, mabuhay po kayo! Mabuhay po kayo, Sir Opi! Mabuhay po kayo, Sir Johnny! Okay po! Maraming salamat po sa pag-anyaya niyo po. God bless po! More power po! Okay. Sa inyo pong tungkulin dyan po sa bayan po ng Montalban. Particular po dyan sa Rodriguez PNP Station. So, God bless po! Maraming salamat. Yes po. Maraming salamat din po sa inyo po. Ayan po ang tinig, ang masipag at matikas po nating COP.
si OP po ng Rodriguez PNP Station. Ano po? So atin pong narinig lahat ng mga programa at magagagawin pa. Lalong-lalo na po ito. Nadagdagan na naman po tayo ng bis na dapat maging normal, pero dahil nga po sa pataas ng pataas ang kaso ng COVID-19, hindi lamang po sa bansang Pilipinas, maging po sa bayan po ng Montalban ay dumarami po kaya po patuloy po ang pagbabantay ng ating po mga alagad ng batas, lahat po ng sangay ng gobyerno sa bayan po ng Montalban. So ngayon po atin din pong pakinggan ang report ni Sister Vicky, Ma'am Vicky Custudio mula po sa ng Rizal PNP Press Corps, at alamin po natin yung mga kaganapan dyan po sa bayan po ng Binangunan, Rizal. Okay, Binangunan, Rizal, alam po natin kung ano po yung mga situation, lalong-lalo na po marami na rin po mga pinapatupad dyan, nagkakahulihan, kung ano po yung mga hindi tumutupad at gumaganap na nagpapasakop sa batas. Go ahead po. Vicky Custudio, go ahead. Live ka na sa atin pong programang Ispay ng Bayan. Good morning sa iyo. Community quarantine ang probinsya ng Laguna, Cavite at Rizal. Kaya naman ngayong Lunes, August 3, sa bayan ng Binangonan, Rizal ay required na magsuot ng face mask plus face shield kung lalabas ng bahay. Ang pagsuot ng face shield habang naka-face mask ay nagbibigay ng karagdagang proteksyon sa lahat ng mamamayan laban sa virus. Samantalang ang unang kagawad ng Barangay San Carlos na si Kagawad Yuri Cruz Martin ay pansamantala na umarili kay Kapitan Teddy Valerio. Dahil ang nasabing kapitan ay suspendido ng 90 days sa usaping administratibo. Ito ay case number 007-2020. Pinaunan ng OIC Margin ng COVID-19 pandemya. Kamakailan ay naglugtad ng Operation COVID-19 Task Force kasama ang kapulisan. Ito ay Santa Patricia ng 4 na barangay. Barangay San Carlos, Barangay Tagpos, Barangay Pag-asa at Barangay Tayuman, kung saan ang nasabing mga barangay ay nagkaisa sa iisang pangkomunidad. Barangay Patupad ang po ng virus. Ito ay sa pangunguna ni Mayor Cesar Henares, Vice Mayor Boyet Henares at ang Sangguniang Bayan. Maigpit ang kanilang disiplina sa bawat isa na malaking kontribusyon ng bawat isa ay para naman makahiwas sa sinasabi nilang COVID-19. Kaya naman nakikiusap ang ating pamahalang lokal na sila ay sumunod sa pinag-uutos. No? Ito ay karapatan natin na sumunod para sa ating pangkalusugan. Yan ang aking pansamantala. Vicky, sandali lang. Ng Rizal, PNP Press Corps, sa lalawigan ng Rizal. Ako si Vicky Custodio, inyong spy ng bayan. Mata ng Sambayanan, Radyo ng Masa, nagbabalita. Okay, so napakagandang report ni Vicky Custodio mula po dyan, kaganapan po dyan sa lalawigan ng Rizal, particular po dyan sa Binangunan, na kung saan ay naiikot-ikutan niya at nakukuha niya ng mga pagbabalita. Ayan, mabuhay ka, Sir Vicky, at sana ay hindi lamang po ito ngayon, kundi sa mga susunod pang araw ang inyong pagbabalita sa atin pong programang Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Okay, tatanungin ko sana kay Sister Vicky, yung pong isang kapitan na suspende. Alamin ko sana kung ito ba ay nababaan ng show cause order o di kaya ang DILG ang pumunta para suspendehin ang nasabi pong kapitan. So, yun. Maraming salamat. Sa iyong magandang report. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Kasama po natin ang buong team ng Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan na patuloy pong nangangalap ng balita mula dito sa labas ng ating pong himpilan. So nais po nating magbigay ng update sa lahat ng ating po mga ka-Ispay ng Bayan patungkol po dito sa COVID-19 update, yung total active cases po na nais po nating ipahayag o i-report sa inyo pong lahat. Ay meron na po tayong 35,569 yung total active cases sa ating pong COVID-19 update. At yung pong total cases naman
ay 103,185 ang total cases po ng COVID-19 update. Talaga namang palaki, lumulubo po. Sabi nga po nung nakaraan na habang tayo po nagbo-broadcast, pati yung mga dalubhasa, no? Dito po sa pandemya, itong pandemic, pag nagtapos po yung month of July, maabot lang ng 70,000, 80,000, samantalang ngayon, maabot na po ng 103,000. So hindi ba tayo nakakatayo balahibo? Nakakapanindig balahibo. Ano po? Yung pong nangyayari ngayon sa atin pong bansa. So wala na pong naiulat na mga namamatay sa puso, wala na pong naiulat na namamatay sa malaria, mga normal na sakit, puro po COVID-19. So kaya po padagdag ng padagdag ang bilang ng mga total cases sa atin pong bansa. So yung total reported recoveries naman ay umabot na po sa 65,557. Okay? So, yung total reported deaths o yung pong mga namayapa, yung mga namatay ay 2,000 na po, 2,059. So, sana po ay tayo pong mga nakamonitor at nakikinig sa atin pong himpilan, dapat sa atin na po mismo ang pagdidisiplina. Tayo din po dapat ang umiilag, ano? Hindi po tayo sugod ng sugod dahil wala pong pinipili ang virus na ito, mayaman man, mahirap. Pwede po tayong tamaan ng COVID-19. So kaya dapat po ibayuhin po natin ang pag-iingat. Paglabas po natin ng ating pong mga tahanan ay lagi po tayong naka-face mask at lagi po tayong nag-observe pagdating po sa social distancing. At lalong na po yung ating pong pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap natin sa ating pong mga kaibigan, kakilala, kapwa. Dapat ino-observe po lagi natin. Disiplina po ang kailangan po para po makaiwas po tayo sa ito pong pandemic na ito. So ngayon pong umaga, atin pong pahalagahan ang lahat ng atin pong mga viewers and listeners. Ayan po, nakamonitor po si Sir Vic Alejandro. Good morning po sa inyo. At si Maring Era Lasso, yung aking pong black beauty kumaring maganda sa buong Kasiglahan Village. Okay. At si Kagawad Sam Balibalos. Ayan po, at maraming salamat sa inyo pong panonood, Kagawad Sam. At Sir Vicky Custodio, yun po katatapos lang ng kanyang report. At ganoon din nanonood at nakikinig si Mr. Johnny Disalba Fabon. At ang sabi po ni Kagawad Sam Balibalos, congrats Jalboy. At ang sabi dito, congrats din PPO, the best PPO. The best Police Provincial Office. Ayan po. Congratulations po sa atin pong Office of the Provincial Director sa pangunguna po ngayon ni Police Colonel Joseph Argilles. Ayan po sa lalawigan ng Rizal. Mabuhay po ang PNP Police Provincial Office, the best PPO. Okay, si Ma'am Laila Monteverde, good morning po sa inyo. At si Christina Abundo, isa po mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Si Roger Vega. At si Mike. Ano ba ang apelyido nito? Sir Mike? Paano nga nang isa kong salamin dyan isa? Pero nga. Anong pangalan niya? Ha? Mike? Hindi, ito, Mike. Mike Aslakan. Mike Salingan pa. Nasla
Si Mike Nalsilakam. Yan. Mike Nalsilakam. Good morning po sa inyo. Si Madge Pagulina Ulando. Yan. May isang mapagpalang araw po sa inyo. Ed Palunes. Pres, good morning! Si Ed Palunes dyan po sa Saborban, Barangay San Jose. At nanonood din si Mr. Rod Olarte. At kasama si Sir Ludi Tubias. Good morning po sa iyo. At ng mga kasamahan po nating mamamahayag mula sa Rizal PNP Press Corps, National Press Club, Paranaque Press Corps, Press Club. Good morning! At Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po dito po sa atin pong nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating pong programang Spy ng Bayan. Okay, tuloy-tuloy po tayo. At dito si Ma'am Angel de Lazarna Asis. Good morning po. Good morning po, Spy ng Bayan. At Sam sa Balibalos, good morning. Si Ma'am Ami Cruz, God bless, Radyo ng Masa. Mabuhay ang Radyo ng Masa, ang sabi niya. Okay, sana po ay tangkilikin natin ang sabi niya. Okay. At ang sabi po rito, magandang umaga po sa inyong lahat. Buong staff ng programang Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan, mabuhay po kayong lahat. God bless po at more power. Sabi po ni Leia Tupas. Siya po ay nasa Liloan, Southern Leyte. Diyan po magandang mayong buntag diyan sa Southern Leyte. At diyan po sa St. Bernard. Diyan po sa San Francisco, Liloan, Southern Leyte. Lahat ng barangay. Mayong buntag kaninyong tanan. At yun po, pagpalain po kayo, Jolly Tupas. Sabi ni Ma'am Ami Cruz, Ronald Bula, at lahat po ng mga kasamahan ng Radyo ng Masa. Okay, maraming pong salamat sa inyo po, Ma'am Ami Cruz. At sabi po rito, good evening, paring Jolly Tupas. Balik na naman tayo sa MACQ. O ingat-ingat po tayo sa COVID. Huwag na tayong pasaway, manatili sa bahay. Yan lang po ang maitutulong natin sa ating gobyerno para labanan ang COVID. God bless to all. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoong Diyos, kalakasan sa araw-araw at sa kanyang pag-iingat. Sabi ni Leia Topas. At sabi ni Raymar Victoria, more power sir. At si Errol Consulta Dakami, over volume ang mic at music mo, amigo. O, ganun ba? Okay, okay na. So, kailangan lumayo ako. Thank you for the, sa correction. Salamat. Si Errol Consulta Dakami. Okay? Okay, tunghian po natin ang ating pong oras ay alas 11:56 na po ng nagmamadaling tanghali. Aray, napaka-kunti na lang ng ating oras. So, ngayon po ay magpalalahanan na lang po tayo. Dahil kukunti na lang po yung oras natin. Isa na lang po paalala pagdating po dito sa ipinaglalaban ng ating po mga riders. Ito pong barrier na kung saan ay marami pong pumupuna at hindi lamang pinupuna ang atin pong mga nagpagpatupad nito, kundi sila rin po ay concerned sa lahat ng ating po mga nagmumotor, mga motor riders na kung saan nga ito pong mag-asawa kasama sa bahay o di kaya magka-live-in ay masyadong hinihigpitan dahil nga po dito sa sinasabi po ng IATF at maging ang ating pong DILG Secretary Anyo ay pumapabor. Pero ganun po man ay nakikiusap itong mga motorista po. Sana po ay payagan na sila po ay lumabas ng mga tahanan na gamit yung motor na wala na pong barrier o di kaya divider. Kasi nga naman marami na pong napahamak, marami na pong nadisgrasya sa hindi po natin inaasahan o iniakala na sa kanila pong pagmumotor ay biglang hampasin po ng malakas na hangin. Ano po ang mangyayari nito?
So, ayan po, posible po talagang matumba at madisgrasya po yung mga motor riders po natin. So, ngayon pong umaga, napaka kulang na po tayong oras. So, ingat-ingat na lamang po tayo. Paalala po sa ating pong mga kababayan, mga kabarangay, Luzon, Visayas at Mindanao. Yung pong Region 4A, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, Rizal, yung ating Metro Manila, na kung saan ay meron po tayong modified enhanced community quarantine. Kaya dapat po tayong sumunod sa batas. So sa oras na ito, tayo po ay pansamantala na pong magpapaalam at sa atin pong pagtatapos ay manalangin po tayo. Atin pong ilaan at ipagkatiwala sa Panginoon ang atin pong buhay dahil siya lang po ang pwede pong magprotekta sa atin sa mga pandemic na ito na rumaragasa sa atin pong bansa, sa atin pong mga barangay. So ngayon pong umaga, tayo pong lahat ay manalangin, tayo po ay yumuko at manalangin. Samahan po ninyo ako sa atin pong prayer sa oras na ito. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa napakagandang oras, panahon na binigay mo po sa amin. Salamat po dakilang Ama sa amin pong presidente na kung saan ay punuin mo siya ng karunungan na nagmumula sa inyo upang ang karunungan na nasa iyo ay gamitin niya, Panginoon, para hindi maligaw sa lahat ng desisyon na ginagawa niya sa aming pong bansang Pilipinas. Tulad ng sinabi mo sa aming pong word of the day na kapag kami ay nagkulang ng karunungan, humingi kami sa inyo at ikaw, O Diyos, ay sagana para magbigay sa amin. Patuloy mong pagpalain ang mga katuwang ng aming pong Pangulo, ang aming pong mga mambabatas, ang aming pong mga congressman at mga senators nasa Office of the Malacanang, Office of the DILG, at maging ang aming pong mga mayors, governors, barangay chairman, sangguniang kabataan, at kasama na dakilang Ama ang nasa anti-corruption and commission ng PACC. Salamat po dakilang Diyos sa buhay ni Commissioner Greco Belheca. At sana po ay patuloy mo siyang gabayan din at lahat, Panginoon, ng naangkop sa iyong batas ay maipatupad niya sa aming pong bansa. Salamat po dakilang Diyos sa oras na ito. Patuloy mong pagpalain ang aming radio station, Radyo ng Masa, maging ang programang itong Ispay ng Bayan. Salamat po at gumamit ka ng mga tao na po pwedeng sumuporta sa aming pong programa. Salamat po dakilang Diyos. Inaangkin na po namin ang katugunan sa aming pong panalangin. Ito po ang dalangin namin sa inyo sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Everybody says, Amen. So maraming pong salamat. Ito ang mga balita at mga komentaryo na inyo pong napakinggan mula dito sa atin pong programang Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Sa bawat serbisyo publiko, ang Diyos ang siyang kalakasan ng ating puso at isipan. Ako muli, si Jolly Mahonsay Tupas, na inyo pong makakasama muling araw po ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Kapag hindi ka makatulong, huwag ka nang makaperwisyo. Ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. God bless! Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye! Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio.